Magsisimula ang lahat sa ibabaw ng ating bituin sa pagbuo ng napakalaking solar na bagyo at ang mga ulap ng plasma at mga bugso ng galit nito ay magpapalabas ng napakalalaking bugso ng materya at mapanganib na mga liwanag na tatawid sa kalawakan patungo sa ating planeta. Kapag ang malalakas na bugso ng partikula at radyasyon ay umabot sa daigdig, bahagyang magpapalobo sa ating atmosfera. Susunugin ito ang pinakamahihinang satellite at magpapabagsak pa ng iba. Habang may geomagnetic na bagyo sa langit na magdudulot ng aurora hanggang Ecuador, mananatili sa lupa ang mga eroplano. Malaking bahagi ng internet ay mawawala at ang mundo ay makakaranas ng malawakang brownout. Ang ganitong sakuna ay hindi katang-isip mula sa science fiction na nobela at hindi rin bihira ang mga ganitong pagsabog ng galit ng araw. Noong Hulyo 23, 2012, isang bagyong sapat ang lakas para magdulot ng lahat ng aking inilarawan ay dumaan malapit sa ating planeta. Kung tumama ito direkta, maaaring maibalik sa nakaraang kalagayan ang makabagong sibilisasyon sa loob ng ilang buwan. Noong panahon ng kandila, mga 150 taon na ang nakalipas, 2 beses sa loob ng 3 araw, nagkaroon ng malakas na solar bagyo sa buong mundo at ang mga nakaranas nito ay hindi makapaniwala sa kanilang nakita. Noong gabi ng Agosto 28, 1859, nakakita ang mga tao sa silangang baybayin ng Estados Unidos ng napakalakas at kakaibang aurora. Noon, posible nang magbasa ng diaryo sa gabi gamit lamang ang mapulang liwanag ng aurora na umabot hanggang Cuba at sa Caribe kung saan namangha ang ilang mga tao at inakala nilang may malalaking sunog na sumusunog sa abot tanaw. 2 araw pagkatapos nito, napansin ng astronomo si Richard Carrington ang malalaking kakaibang batik sa ibabaw ng araw. At kasunod nito, isang matinding puting liwanag ang tila sumiklab mula sa mga bahaging iyon sa loob ng ilang minuto. 17 oras matapos, naapektuhan ang magnetic shield ng planeta at muling sumiklab ang apoy sa kalangitan sa halos buong mundo. Sa Rocky Mountains, US, nagising ang mga naghahanap ng ginto sa gabi dahil sa mga kurtina ng liwanag. Habang naghahanda ng almusal, inakala nilang sumisikat ang araw. Ngunit ang ikalawang solar storm ay nagpasiklab sa 2 hemispero. Ang mga aurora ay namataan halos kahit saan, mula sa mga polo hanggang sa mabababang latitude. Sa China, Hapon, Hawaii, Timog Mexico, Panama, Cuba, Hilagang Europa, Italia, Colombia at Chile, ang mga alon ng aurora ay ginagawang tila araw ang gabi. Sa buong mundo, nagkakagulo ang mga instrumento ng pagsukat ng magnetic field, habang ang mga telegrapo na biglang napuno dahil sa biglaang pagdagsa ng napakaraming kuryente sa mga linya ng kuryente ay pinapatay. Ang mga poste ng telegrapo ay naglalabas ng mga kislap at ang pinakamalalakas na mga ito ay nagdudulot ng sunog. At halos iyon lang dahil kung isasantabi natin ang ilang maliliit na pinsalang dulot sa kakaunting mga instrumentong telegrapo noong panahong yon. Ang solar na bagyo noong 1859 ay naging isang pambihirang tanawin para sa mga nakasaksi, isang napakagandang pangyayari. Dahil dito, nagawa ng mga astronomo noon na iugnay ang mga aurora sa mga polo sa pagbabago ng aktibidad ng araw. Kung mangyari ito ngayon, malamang mapapaluhod ang isang bahagi ng ating modernong sibilisasyon dahil sa isang kabalintunaan, mas lantad tayo ngayon kaysa dati. Namumuhay tayo sa mundong konektado at technological kung saan ang elektronika at satellite navigation ay sentro ng buhay, kaya naging vulnerable tayo sa mga kapritso ng araw. At dahil mas nauunawaan na rin natin ngayon kung ano ang tiyak na mangyayari sa atin, narito sa pangkalahatan. Ang magaganap sa araw na muling tumama sa atin ng buong lakas ang isang solar na bagyo na kasing lakas ng sa 1,859 sa pagtutok ng kanilang teleskopyo sa ating bituin tulad ng ginawa noon ni Richard Carrington, makikita ng mga astronomo sa bandang Ecuador ang mga grupo ng mga batik sa araw gaya ng regular na nabubuo. Ang pagkakaiba lang, magiging di pangkaraniwang malalaki ang mga ito. Sa solar corona, nabubuo ang higanteng magnetic loop na senyales ng malakas na solar flare na unti-unting tumataas sa itaas na atmosfera ng ating bituin. Ang mga loop na umaabot ng ilang milyong kilometro ay nagdadala ng bilyon-bilyong toneladang materya mula sa ibabaw ng araw at nananatiling nakakulong ng mga baras. Ang mga ito ay binubuo ng kanilang matitinding magnetic field lines. Kapag naputol ang mga ito, biglang sumasabog ang mga bula ng plasma. Habang naglalabas ng bilyon-bilyong tonelada ng kumukulong materya patungo sa kalawakan, ang malalaking coronal mass ejection na binubuo ng particle at ionized atoms ay humahagibis ng daan-daan o libu-libong kilometro bawat segundo sa interplanetaryong espasyo. Nagkataong papunta rin sila sa daigdig.
Hindi kailangang eksaktong tumama ang mga agos ng materya at radyasyon na nakaayon sa orbit ng planeta para makaapekto sa atin. Kailangan lang nating dumaan dun sa maling oras dahil pag naabot ng ulap ng plasma ang orbit ng daigdig, napakalawak nito. Halos 150 beses ang layo ng daigdig at buwan. Ang unang masamang balita kapag ang ganitong bagyong solar ay nakatutok sa daigdig. Ang mataas na enerhiyang liwanag mula sa araw ay tumatagal ng 8 minuto at 20 segundo bago makarating sa ating planeta kasabay ng pagsabog. Hindi naapektuhan ng magnetic field ng daigdig, direktang tatama ang X-ray at ultraviolet sa mataas na atmosfera, magdudulot ng pag-init at paglawak nito ng 10 hanggang 100 kilometro. Dahil dito, pwedeng bumagsak ang mga satellite sa mababang orbit tulad ng International Space Station dahil hindi naman sila tunay na gumagalaw sa kalawakan. Patuloy silang bumabagal dahil sa manipis na presensya ng material hanggang 600 kilometro ang taas. At ang paglawak ng atmosfera na dulot ng isang dambuhalang bagyo ay magdudulot na mas matinding alitan. Palalakasin nito ang puwersa ng drag na kanilang nararanasan at sa gayon ay mapapaikli ang kanilang buhay. Sa ilang pagkakataon, maaari pa silang bumagsak ng mas maaga sa daigdig makalipas lamang ang ilang buwan. Kaya matapos bawat maliit na geomagnetic na bagyo, kailangang itama ang orbit ng dandaang satellite noong 2022. Isang katamtamang solar na bagyo ang nagpalobo ng mataas na bahagi ng atmosfera kaya nabigo ang pagpasok sa orbit ng 40 Starlink satellite sa mababang altitude sa tinatawag nating ionosfera. Ang energyang na-inject dahil sa biglaang pagdating at dami ng mga radyasyong may mataas na energy na ito ay magdudulot ng abala sa pagkalat ng high frequency na radio waves. At maaari itong magdulot ng mga error sa GPS positioning ng ilang 10 metro. Para sa isang eroplano, ito ang pagkakaiba ng runway ng paglapag at ilang oras. Pagkatapos ng enerhetikong liwanag na ito, dumarating ang unang bugso ng mga kargadong partikulo, yung mga pinakamabilis, na ilang oras lang ang kailangan para tawirin ang distansya na naghihiwalay sa atin mula sa araw. Para sa mga astronaut sa ISS, kahit bahagyang protektado ng magnetosphere, mas mainam na pumasok sila sa espesyal na module na may panangga laban sa bagyo. Ang mga proton, electron at mabibigat na ion ay banta sa karamihan ng mga satellite sa mataas na orbit at dahil higit 35,000 kilometer ang layo mula sa lupa, kaunti lang ang proteksyon nila mula sa magnetic shield ng mundo. Mas komplikado ito dahil ang ulang ng malalakas na particle ay matinding pagsubok sa kanilang onboard electronics. Tinatayang ang isang malakas na solar storm ay maaring sa loob lamang ng ilang oras magpabawas ng ilang taon sa buhay ng isang satellite o maaari pa itong tuluyang masira. Sa katunayan, kahit na ang mga bahagi ng satellite ay dinisenyo para tumagal laban sa mga bagyo, ang pagdating ng malaking dami ng stray currents ay maaring magdulot ng pagkasira ng datos at magresulta sa maling mga utos. Sa pagdaan nila, maaring gawing zero ang isa't isang zero at sa pinakamasamang kaso, masira ang mahalagang bahagi ng satellite. Sa huli, matapos ang 20 oras hanggang ilang araw sa pinakamatagal, sa paglalakbay ng 150 milyong kilometro na naghihiwalay sa atin mula sa araw, ang malaking bahagi ng plasma mula sa bituin na mabagal gumalaw ay umaabot sa mundo. Ang magnetosphere, ang kalasag na gawa ng magnetic field ng Earth, ay nababago at naiipit dahil sa pagdating ng mga kargadong partikula. Mula sa 60,000 kilometro ang kapal sa direksyon ng araw. Sa karaniwan, ilang libo lang at matapos mabutas ang unang depensa, parang di nakikitang palaso, napakaraming proton at electron ang bumabagsak sa itaas ng atmosfera. Habang lumili ka ng makukulay na kurtina halos kahit saan sa mundo, marahil ito lang ang tanging positibong bagay. Dahil habang sa ilalim ng mga matitinding tama, ang mga maliliit na palasong ito, ang mga aurora ay umaabot hanggang sa mabababang latitude sa antas ng araw, ang mga bugso ng galit ng araw ay maaring magpatay ng ilaw. Dahil sa ugnayan ng solar na partikula at magnetic field ng mundo, nabubuo ang malalakas na electromagnetic na pag-alon na lumilika ng mga agos ng kuryente sa lupa at maaring magdulot ng kakaibang epekto. Nangyari ito nung malaking solar na bagyo noong 1859. Dahil sa mga agos ng kuryente sa lupa, nakapagpatuloy ang ilang operator ng telegrapo sa pagpapadala at pagtanggap ng mensahe ng ilang oras. Nangyari ito kahit naka-unplug ang power supply ng mga telegrapo. Sa kasalukuyan, ang tuloy-tuloy na presensya ng mga kuryenteng ito na dumadaloy sa lupa at pumapasok sa lahat ng mga sirkito ay maaaring magdulot ng pinsala sa karamihan ng mga elektronikong sistema. Maaari pa nga itong magdulot ng mga insidente.
maaring magpatigil sa operasyon ng maraming transformer ng kuryente at magdulot ng malawakang pagbagsak ng grid ng kuryente. At ang buong mga reyon ay maaring malubog sa dilim kung hindi man sa kaguluhan. Noong 1989 isang bugso ng kargadong partikula mula sa araw ang nagpabagsak sa malaking bahagi ng grid ng kuryente sa Quebec na dulot ng 9 na oras na blackout sa 6 na milyong tao. Tinatayang ang malakas na bagyo tulad ng muntik ng tumama sa atin noong 2012 ay kayang pabagsakin ang buong grid ng kuryente ng mga bansang nasa matataas na latitude. Para sa isang tinatayang pandaigdigang gastos na katumbas ng pinsalang dulot ng lahat ng bagyo at lindol sa nakaraang 10 taon na pinagsama-sama. Ang tanong, kailan ito mangyayari? Hindi natin alam kung kailan ang susunod na pakalakas na pagsabog sa araw, pero mas malaki ang tsansang mangyari ito mayong taon kaysa noong nakaraang taon. May sariling ritmo ang aktibidad ng araw at regular ang pagbabago ng ugali nito. Isang regularidad na hindi tungkol sa pagsikat o paglubog ng araw, kundi nakikita kapag sinusuri natin ito. Mula noon na sinimulan nating obserbahan ang ibabaw nito gamit ang teleskopyo. Napansin natin na ang ating bituin ay regular na nagbabago ng aktibidad mula sa mga tahimik na yugto hanggang sa mas matinding kaguluhan. Sa madaling salita, may ritmo ang araw, isang ritmo na nakikita sa bilang ng mga sunspot na regular na lumiletaw sa ibabaw ng bituin. Ang aktibidad ng ating bituin ay regular na tumataas at bumababa sa paglipas ng panahon. Salit-salitan na may average na 11 taon ang pagitan ang mga panahong mas aktibo ang bituin at mga panahong tahimik. Nagsimula itong mapansin ang unang solar cycle noong kalagitnaan ng ika-18 siglo. Ang mga panahon ng mababang aktibidad, ang mga solar minimum at ang mga mas masiglang yugto, ang mga maximum, ay sunod-sunod na nangyayari ng walang tigil na may karaniwang ritmo na 11 taon. Habang sinusulat ko ito, nasa ika-25 siklo na tayo at papunta na sa bagong maximum. Ang solar maximum na inaasahan sa 2025 ay maaari magsimula na ngayong taon. Sa katunayan, sa loob ng ilang buwan na ngayon, ang ating bituin ay lalo pang dumadalas ng mga pagsabog nito habang mas mabilis itong lumalapit sa rurok ng aktibidad kaysa sa inaasahan. Noong Disyembre, 31 bandang alas 10:55 ng gabi sa oras ng Paris. At habang malamang na nagdiriwang kayo noon, nagpakawala rin ng paputok ang araw matapos sumiklab ang isa sa pinakamalalakas nitong pagsabog sa mga nagdaang taon. Ang pagpasok sa bagong panahon ng aktibidad at kasiglahan ay hindi dapat magdulot ng malaking pagbabago sa inyong buhay. Kahit solar maximum, halos pareho pa rin ang dami ng liwanag sa nakikitang bahagi. Maliban na lang kung nakatira ka sa mataas na latitude, kung saan mas madalas makita ang mga polar na aurora tuwing maximum. Mula sa ilang aurora taon-taon hanggang 2 kada buwan, hindi ninyo makikitang mas maliwanag ang araw, pero mas malaki ang posibilidad ng malalakas na solar storm. Sa maximum halimbawa, nakikita nating 50 beses mas marami ang pagsabog at coronal mass ejection kaysa karaniwan. Nagsisimula na rin tayong magkaroon ng ideya kung gaano kadalas mangyari ang mga nakakakilabot na insidenteng ito. Dahil ang pagdating ng maraming kargadong partikulo mula sa araw ay may malaking epekto sa atmosfera ng mundo na nag-iwan ng bakas na pwedeng pag-aralan. Kaya naman, ang mga palatandaan ng malalaking pagsabog ng araw noong nakaraan ay maaring matukoy sa pamamagitan ng konsentrasyon ng carbon, 14 na matatagpuan sa mga singsing ng puno. Ang beryllium at chlorine ay matatagpuan sa yelo ng Greenland at Antarctica. Sa madaling sabi, kapag ang mga energetic na partikula na inilalabas ng araw ay tumama sa atmosfera, maaari silang makabuo ng mga hindi matatag na radioactive na elemento kung saan ang kanilang konsentrasyon ay nagsasabi sa atin ng isang kwento, nagbibigay ng impormasyon tungkol sa dalas at lakas ng mga pagsabog na ito. Ang natuklasan natin ay nakakabahala. Simulan natin sa magandang balita. Bihira ang solar storm na kasing lakas ng sa 1,859 mga anim hanggang 7 lang ang tumatama sa daigdig bawat 1,000 taon. Ibig sabihin, isa kada 150 taon sa karaniwan. Ngayon, ang masamang balita, huling tumama sa atin ay mahigit 150 taon nang nakalipas. At higit sa lahat, natuklasan natin na may ilang solar storm na tumama sa atin noon na posibleng 10 hanggang 100 beses na mas malakas kaysa sa nangyari noong 1,859. Sa loob ng 10,000 taon, hindi bababa sa 3 super solar eruption na ang tumama sa ating planeta. Ang huli ay nangyari noong bandang 775 at 2 pang pangyayari na may napakalakas na lakas ay natukoy din noong 5,259
at 7,176 bago si Kristo. Maaring mas marami pang super solar eruption ang nangyari kaysa sa natuklasan natin. Sa ngayon, halos 20% lang ng huling 12,000 taon ang detalyadong napag-aralan para hanapin ang kanilang mga bakas. Iniisip natin na nangyayari ang kaganapang 10 hanggang 100 beses na mas malakas kaysa sa nangyari noong 1,800 at 50 kada 800 taon at posibleng 1,000 beses na mas malakas tuwing 5,000 taon. May isa pa akong magandang balita, sa kabila ng malalakas na pagsabog, walang mass extinction na nakita sa fossil records. Tiyak na minsan, ang ating mga sinaunang ninuno ay sumayaw sa paligid ng apoy habang pinapanood ang palabas. Dahil sa malakas na aurora polaris, umabot ito sa mga di inaasahang latitude. Ang mga aurora na noong mga panahong yon ay tiyak na dituwirang nagluwal sa ating isipan ng mga bagong mito ng mga bagong Diyos. Kung tamaan ng isa sa mga napakalalakas na pagsabog na ito ang daigdig na yon, babagsak ang modernong sibilisasyon natin. Dahil kahit ng buong ulap ng plasma na dulot ng ganitong pangyayari ay lumampas sa ating planeta sa loob lamang ng ilang oras, kahit na bumalik sa normal ang magnetic field ng daigdig sa wala pang 2 araw, maaaring maparalisa ng isang malaking solar na bagyo ang internet sa loob ng ilang linggo at maramdaman ang mga epekto nito sa loob ng mga buwan o kahit taon. Sa kabutihang palad, ang ating kahinaan sa teknolohiya ay lakas din. Ngayon, kaya na nating tuloy-tuloy na obserbahan ng araw at mahulaan ang pagdating ng mga particle mula sa pagsabog ng malalaking bula ng plasma. Ilang araw bago ito mangyari, napagtanto natin sa ating pag-aaral ng bituin na hindi pa tayo nakaranas ng tunay na solar na bagyo. Noong 2012 na araw lang ang pagitan sa orbit ng ating planeta para sana ang daigdig ang mapunta sa mismong dinaanan ng mga pagbuga mula sa isang napakalaking pagsabog. Hindi palaging ganito ang ating swerte. Hindi tanong kung mangyayari ito, kundi kung kailan at ano ang kalagayan ng mundo pagkatapos. Walang bago. Sa ilalim ng araw, marami pa rin tayong hindi alam tungkol sa ating bituin, na gaya ng napakaraming batik sa araw ay nagkukubli ng malalaking hiwaga. Sino ang nagkokontrol sa mga panahon ng araw? Ano ang totoong dahilan ng 11 taong cycle nito? Bakit ito ang halaga at hindi iba? Sa ngayon, hindi pa tiyak kung bakit kahit pa lahat ng palatandaan ay tila nagtuturo sa pinakahalatang salarin, ang magulong magnetic field ng araw. Kung interesado ka, may ginawa akong video tungkol dito.